Sa Lunes po ay gaganapin ang Golf for Kidney Care 2016. Pag-usapan po natin ang kahalagahan po ng event na ito at patungkol na rin po sa mga sakit po sa bato. Kasama po natin ngayong umaga, Executive Director ng Kidney Foundation of the Philippines Incorporated, Dr. Remedios de Belen Oriarte. Magandang umaga, Doc. Magandang umaga sa iyo, Dayan, at sa inyong mga tagapanood. Doc Oriarte, una ko na pong tanong, gaano po ba karaming Pilipino ang may karamdaman po sa bato as of 2016? Well, I would like to specify, no, kasi merong iba-ibang sakit sa bato, but we are in particular very careful at saka mas gusto nating tuunan ng pansin yung end-stage renal disease or yung tinatawag natin ngayong chronic kidney disease. No, nakatala sa Philippine Renal Disease Registry ng NKTI and DOH. Last 2 years ago pa lang yun, no? And last year, umaabot ng mga 12,000 plus ang bagong pasyente or bagong end-stage renal disease na nagkakasakit sa bato at nagdadialysis. So, hindi pa kasama dyan yung mga old patients, meaning to say the last 2 years, for example, ng data na yon, hindi pa nakasama. So, pagka isinama mo pa yon, mas mataas. And according to specialists, that's only 50% of the real number of end-stage kidney disease. Why? Kasi there are so many patients na hindi nakakapunta sa facility, meron namang patient na hindi alam na meron silang problem, and most of all, maraming patients na walang means, financial means to go to the doctor for consultation, so they cannot avail. Hindi sila nakakapunta sa dialysis center, so they do not get diagnosed. Doc Oriarte, ito po bang end-stage renal disease? Ito na po yung pinakagrabe po na sakit po sa bato, na stage? As the name implies, Dayan, kasi it's end stage. It's actually the end of the spectrum. Yan yung stage na sira na talaga yung dalawang bato ng pasyente. And that cannot be reversed to normal stage. So, kailangan i-take over ng machine, no? What we call the dialysis process, yung hemodialysis, yung functions ng kidney, kasi ang kidney are vital organs, no? They are supposed to filter our blood from impurities, tapos ibinabalik yung blood sa system. So pag sira na ang bato, kailangan talaga ang pasyente mag-dialysis. Aside from this, Doc, ano-ano pa po ba yung ibang klase po o uri po ng sakit sa bato? Well, yung sinasabi natin, kasi yung pinag-usapan natin una, yun yung advanced stage na talaga or end of the spectrum. Merong mga other cases, like for example, among the young patients, yung chronic glomerulonephritis na tinatawag. Ano po ito, Doc? Yan yung kondisyon na halimbawa nagkaroon ng skin infection yung bata caused by beta-hemolytic streptococcus, nagkakaroon ng immune reaction sa katawan, and then the immune complex will attack the basement membrane. Medyo technical lang konti, but in layman's term, yung mga ugat, no, namamaga. And then, ang makikita mo sa patient, na mamaga ang mata o namamanas, hindi makaihi, lalo na yung kulay ng ihi, yun yung makikita mo na nagbabago, parang tea-colored yung urine or parang coke ang color. And then, yung pag in-examine mo din yung ihi under the microscope, may protina. The protein substance should not be seen. Hindi dapat nakikita sa ihi. Dapat yan ay inire-restore sa body, ang may function yan yung bato. So, in that particular condition, dapat kailangan makita talaga ang bata ng doktor para maagapan. Kasi pag hindi nagamot, hindi naagapan, the patient can go to a advanced stage, no, at po pwede siyang mag-end stage pagka tumagal yung kondisyon. So, that's just one. There are other cases, like for example, meron ding mga obstructive cases, ibig sabihin, halimbawa may stone sa daanan ng ihi, pag long-standing yung obstruction na yon, syempre hindi mailalabas na mabuti yung ihi, mamamaga yung kidneys later on, pag hindi pa din na-address, pwedeng makasira ng bato. Ang initial findings, kung i-examinin yung patient, no, pwede ding merong dugo sa ihi. As I've said earlier, kung hindi maaagapan at nandun lagi ang obstruction, pwedeng masirang unti-unti yung kidney, tataas ang creatinine ng patient. Nabanggit niyo, Doc, yung kailangang agapan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Yes. Ano ba ang mga karaniwang sanhi po ng mga sakit po sa bato? At what are the preventions that we could take para hindi na po namin ito makuha? Well, sa ngayon, Dayan, no, base dun sa Philippine Renal Disease Registry na nagtatala ng mga dialysis patients all over the Philippines, no,
number one cause of end-stage kidney disease is diabetes. Diabetes. The Too much second one is sugar. hypertension. So, kaya nga siya tinatawag na lifestyle disease ang end-stage kasi caused din siya by lifestyle causes, yung diabetes and hypertension. Ano, Doc, yung dapat gawin sa lifestyle? Well, magandang pag-usapan yan kasi nga dapat talaga ang tuunan ng pansin lalo na ng mga magulang among the young. No? Kasi bumabata na yung age group ng mga nagkakasakit. Gawa ng mga bata, kung makikita mo, laging ang hawak, no, yung mga matatamis na inumin, yung mga, hindi ako magme-mention ng brand, no? But it's enough to say na dapat hindi sila umiinom ng masyadong matatamis, yung mga juice, soft drinks, Naku, no? masarap pa naman yan, Doc. Yung mga junk foods na maaalat, no? Pwede namang kumain. I'm not saying na totally huwag kumain. Dapat kung kakain, in moderation. Minsan hindi araw-araw. Yung mga fast food na matataas ang cholesterol. Kasi katulad nga nung sinabi ko, kung diabetes ang main cause mo, bawasan mo yung pag-take mo ng sugar, rich food. Pagka hypertension, bawasan ang mga pagkaing maaalat katulad ng junk food. So, kailangan binabantayan ang pagkain ng bata. Lalong-lalo na kasi ang mapapansin mo, hindi sila umiinom ng tubig. Ang isang lagi nating ina-advise sa mga patient, whether adults or mga young kids, lalo na yung mga young kids, no, kasi ang init ng panahon, tagaktak ang pawis mo, tapos hindi ka iinom ng tubig. So, anong mangyayari sa dugo mo? Magiging concentrated. Ang maganda kasi maiihi mo yung mga kasi yung mga impurities, mga waste products na nade-develop or nagiging outcome ng ating pagkain, inilalabas yan through the feces, yung ating stool, yung ating pagdumi, no, in solid form. Yun namang in liquid form, inilalabas yan sa kidney. So, kung kulang ang tubig natin, yung mga sediments, maiiwan, hindi malilinis mabuti yung natin, yung sistema. So, it's better that we drink more. We advise pagka ganitong mainit. Ilang glasses po ba? Kung maaari nga 10 glasses. or more. Yes. But then, ang tanong lagi ng iba, anong klaseng glass? No, kasi iba-ibang size Baka ng yung glass. iba interpretation nila, ganito lang kaliit na kasi glass. for example, yung Nescafe, I think most of the people naman are aware of the sizes of the yung glass of Nescafe. Merong maliit, no? Merong medium, tapos meron talagang yung pangalawa. Yung pangalawa. Or mas malaki na nga, the better, no, Doc? Para mas marami. Kasi kung normal naman ang kidneys, dayan, ilalabas yun. Ang problem lang kung halimbawa, hindi alam ng individual na meron siyang derangement ng kidney function, bawal naman din yung sobrang dami ng tubig. Kasi pag may deranged kidney function ang tao, hindi mo mailalabas yung extra fluid mo. So, ang tendency, malulunod yung sistema mo because the water does not go out. And it's retained sa katawan, kaya nagkakaroon ng edema or manas yung patient. So, kailangan din alam natin before gawin natin yon. Alright, Doc, pag-usapan natin ng Golf for Kidney Care 2016. Ano po ba ang significance po ng activity po na ito sa Lunes? Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon kasi this coming Monday, as you said, no, July 25, registration will start at 5:30. Yan po yung ating main fundraising for our kidney patients. Kasi ang Kidney Foundation of the Philippines may dialysis center. We assist, may programa kami tinatawag na KidCap, Kidney Care Assistance Program, wherein yung mga funds na nakukuha dito, ibinibigay namin sa mga indigent patients kasi napakamahal ang dialysis. No? Mga magkano na umaabot, Doc? Well, it ranges. You will be surprised. No, the lowest price, as I have known from our staff, kasi nag-survey din sila para at least makapagbigay kami ng mababa. Merong nakakapagbigay ng 1,800, merong as high as 10,000 or more. It depends on where you get it. But then yung foundation kasi, the reason why we cannot put down so much yung price, kasi gusto namin talaga may kalidad. Can you imagine? Kasi ang pasyenteng pupunta sa'yo, dinudugtungan mo yung buhay through dialysis because sira na yung bato, no? So, gusto namin sa Kidney Foundation, lalo na yung Board of Trustees, mga officers ng Kidney Foundation, gusto nila talaga maibigay kahit indigent patients
they will get the same quality dialysis as paying patients. So yung fundraising na yan ng Kidney Foundation, Go for Kidney Care this coming Monday, which we do on a yearly basis, no? It should be actually done during the Kidney Month last June. Opo. Kaya lang may nagkaroon ng konting problem. But this one goes to our needy patients na hindi makapagbayad, so we pay. The Kidney Foundation pay for their dialysis. So pwede po silang pumunta doon sa Lunes para po manghingi ng assistance po sa inyong organisasyon? Pwede silang tumawag sa aming foundation, sa Kidney Foundation of the Philippines. Ang telephone number is 5714174. So, pwede naman din, no? Yung number ko naman, iiwanan ko naman dito. So, they can call us and then may mag-i-screen sa kanila kasi may social worker kami to make sure naman din that funds are given properly, no, to the dun sa mga pasyenteng talagang nangangailangan. Dok, nabanggit nyo lang kanina yung patungkol dun sa dialysis. Yung po bang mga nandun sa end stage na estado na po nung sa kanilang sa bato, dependent na lang po ba talaga sila dun sa dialysis o nalulunasan pa po? Oo, yung sinabi mo kasing end stage talaga, ESRD nating tawagin sa maigsi, no? Talagang sira na yung bato. But there is another case na acute renal failure, for example, yung usong sakit sa sa rainy season, yung leptospirosis na pag hindi naagapan, pwedeng tumaas ang creatinine ng patient, tapos pwedeng mag-dialysis for some time, and then na-manage siya properly, it is reversed to normal stage. Ibig sabihin, bababa ang creatinine pag nalinis na ng dialysis. But what you are saying is end-stage renal disease, it's actually for life already. For life Once your kidneys are destroyed or non-functional already, hindi mo na siya maibabalik. Hindi katulad ng liver, one of our vital organs also, na pag halimbawa pinutol mo yung isang lobe, no, it can regenerate to normal. But the kidneys, once they are destroyed, kailangan na ng replacement. And what replaces the function of the kidney? Yung dialysis machine. Naku, dapat wag na kasi nating paabutin sa stage na yun, Dok, Tama. Dapat laging magpa-check up na lang tayo para Tama yan. para ma-regular na monitor natin yung ating kidney. Pinal na mensahe na lang po sa ating mga manood para po hindi na po nila maranasan yung ganitong sakit po sa bato, Dok. Actually, tama yung sinabi mo. Ang sabi mo, wag na nating paabutin. Preventable naman kasi talaga dayan ang kidney disease. So sa ating mga tagapakinig, yung mga nanonood ninyo, umaapila po ako ng personal, no? Thank you for the opportunity na madinig nyo kami. Sana ingatan nyo yung inyong bato. Lalo na ngayong panahon na ito, no, maraming pagkain po na kailangan yung bantayan. No, hindi basta nakita natin sa bilihan, bibili natin, let's check, no, kung mataas ang salt content, kung mataas ang sugar content, kasi ang one cause of end-stage kidney disease is diabetes, the second is hypertension. So, lalo na yung mga taong may tendency to develop those two diseases. Ingatan nyo po yung inyong pagkain, tapos uminom din kayo ng maraming tubig, lalo na kung mainit yung panahon. At magpa-check up sila sa doktor kung meron silang mga symptoms na nakikita sa kanilang katawan. Alright. Naku, Dok, nung nakikinig ako sa inyo, bawas-bawasan ko na yung pag-aasin kasi mahilig ako dyan. Nilalagyan ko ng asin. Ngayon, ayoko na. Marami pong salamat. Executive Director ng Kidney Foundation of the Philippines Incorporated, Dr. Remedios de Belen Uriarte. Thank you, Diane. Thank you at good morning po. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.